Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 35, versikulo 1 hanggang 8. Ito po ang sinasabi. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong digmain. Ay iyong kalasag at sandatang laan, kun mo at apoy ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, at iyong igupo ang iyong hiyain, at ang nagtatangkang lumalaban sa akin. Hadlagan mo sila at iyong lituhin, gawin parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel. Hayaang magdilim, dumulas ang landas. Ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin. Ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahulog sa saring bitag. Sa hinukay nilang balon, sila'y lalagpak. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 35, talata 9 hanggang 12. Dahilan kay Yahuwah, ako'y magagalak, sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Buot sa puso ko'y aking hahayag, tunay ikaw, Yahuwah ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihina at taong mahihirap, at sa nang-aapi sila'y ililigtas. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo, sa pagkakasalang malay ako. Sa gawang mabuti ganti ay masama, nag-aabang sa akin at nagbabanta. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at magpasalamat sa Amang Lumikha. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 35 verse 13 to 20. Kapag sila'y nagkakasakit, ako'y nalulungkot para sa kanila. Nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa. At kung ang aking dalangin para sa kanila'y hindi sinasagot, palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawalan ng kapatid o kaibigan. Ako'y yumuyuko at nagdadalamhati para sa kanila na para bang nawalan ako ng ina. Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagtitipon sila at nagtatawanan. Nagsasama-sama ang mga kumakalaban sa akin. Kahit ang mga hindi ko kilala ay sumasama't walang tigil na ako'y hinahamak. Kinukutya nila ako ng walang pakundangan, at ang kanilang mga ngipin ay nangangalit sa sobrang galit. Panginoon, hanggang kailan kayo manunood lang? Iligtas niyo na ako sa mga sumasalakay na ito, na parang mga leon na gusto akong lapain. At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking papupurihan at pasasalamatan. Huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway sa aking pagkatalo. Ang mga galit sa akin ng walang dahilan ay huwag niyong payagang kutsain ako. Walang maganda sa sinasabi nila, sa halip sinisiraan nila ang namumuhay ng tahimik. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 35, verses 21 to 24. Ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang nakababatid, kaya, Panginoon, huwag kang manahimik, ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol. Iyong ipaglaban ako, Panginoon. O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang katagumpayan po muli sa ating buhay na tayo po'y nakakapagpatuloy, no?
sa ating pagbabasa ng Biblia at the same time ay isa pong devotion, no? Yung ating pong ginagawa. Tayo nga po ay nasa Psalms chapter 35 at ang ating pong basahin ay 25 to 28. Sabi po dito, huwag mong hayaan na sabihin nila sa kanilang sarili, natupad na ang aming nais. Huwag mong hayaang sabihin nila na buksan na namin siya. Mapahiya at mapahiya nawa ang mga nagagalak sa aking kapahamakan. Balutin nawa ng kahihiyan at pagkapahiya ang mga nagmamataas laban sa akin. Ngunit ang mga natutuwa sa aking kabubuti ay magsaya at magalak. Lagi nilang sabihin, purihin ang Panginoon na nalulugod sa kapakanan ng kanyang lingkod. At ang aking dila ay magsasalaysay ng iyong katwiran at ng iyong kapurihan sa buong maghapon. No? So purihin po ang Panginoon. No? So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon yung tagapagtanggol no psalmist, no. Kumbaga lagi siyang nananalangin na kumbaga kailangan niya yung tulong, no. Ang lagi niyang nilalapitan ay ang Panginoon. Napakaganda po ng sinabi niya, no. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang mga kaaway ko. So ibig sabihin talagang nandun yung pagtitiwala ng psalmist sa Panginoon na talagang ang Panginoon lamang ang pwedeng kumilos upang mabago yung kanyang sitwasyon, no? At dito pinapakita na talagang ang mga masasama ay pwede po silang magwagi, subalit ito ay panandalian lamang, no? Sapagkat talagang mapapahiya yung gumagawa ng hindi maganda. So dito nagtitiwala talaga yung psalmist sa Panginoon na pwedeng mabaligtad yung mga pangyayari, no? At sapagkat sinabi nga niya, alam niyo Lord kung ano yung aking sitwasyon, alam niyo yung aking kalagayan. So ibig sabihin, yung Panginoon ay talagang hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. So dito makikita natin na talagang yung Panginoon ang tumutugon, ang Panginoon lamang yung pwedeng magtanggol, no? At ang pinakamaganda nito sa oras ng pangangailangan, yung Panginoon lang po yung ating lalapitan. So, ibig sabihin dito, pwede po tayong pagtawanan, no? Gaya ng nangyari sa psalmist. Pero pwedeng baguhin ito ng Panginoon na yung kanilang pagtawa, no? Ay maging kagalakan sa iyo sapagkat alam mo na yung tulong ng Panginoon ay talagang nandiyan sapagkat yung pangako ng Panginoon na hindi kanya pababayaan. So, muli po muli ang Panginoon and God bless to everyone.